Ika-79 na kabanata. Sa pagpapatuloy, sinabi ng ating bida na kailangan daw niyang manalo sa laban na yon. At sinabi naman ng bandidong si Jong Chuak na tingnan daw nila kung kaya niya at nilabas nito ang maliit na kutsilyo mula sa kanyang damit. At makikitang mabilis na sumugod ang ating bida sa Third Hall Master of the Blackhead Mountain. At mabilis naman din hinagis nito ang kutsilyo na may lilang aura na tumama sa balikat ng ating bida at sinabi nito na pinapayagan daw ba ang paggamit ng mga nakatagong sandata. Habang hawak ng ating bida ang tinamaang balikat. At sinabi naman ng bandido na bakit naman hindi. Nasusugurin ng suntok ang ating bida na mabilis din naman niyang naiwasan. At sinabi ni Jongryong sa kanyang isip na siya daw ba ay nagpupumilit pa rin. At nakita ng ating bida ang kumikinang na aura ng Thunder Spear na hinagis niya kanina sa bandido at sabay sabi sa kanyang isip na kung ganon, hayaan daw niyang gawin din niya ng pareho. Na makikitang umaangat ang Thunder Spear at tumusok sa talampakan ng kanyang kalaban. Na nagulat habang nakaangat ang isang paa na sinabi nitong aray. Habang nakafocus ang kanyang kalaban sa kanyang paa, ay dali-daling sinugod siya ng ating bida na nakatikom ang kamao. At tinadtad ito ng maraming suntok. At mula sa itaas ay sinabi nito sa kanyang isip na ngayon na. At buong puwersang siniko nito ang ibabaw ng ulo ng kanyang kalaban na ikinaputi ng mga mata nito na napakagat ng labi sa matinding sakit. Na ikinagulat ng kanyang kapwa bandido na napahawak pa ang isa sa kanyang kasamahan na napanganga sa gulat nang makita ang ginawa ng ating bida. Pati na din ang magkapatid na ng buong ay nagulat sa kanyang ginawa. Natapos ang laban na makikitang napahinga ng malalim ang ating bida habang hawak ang kanyang balikat samantalang nakadapang walang malay ang bandido sa lupa. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na siya ang nanalo, pero sa palagay daw niya ay hindi na niya kayang lumaban pa dahil sa kanyang balikat. Na makikitang hawak ang kanyang tinamaang balikat na kumikirot sa sakit. At isang tinig ang nagsabi na tama na daw iyan. Na ito pala si Peach Blossom Valley Master, at sinabi nito na sa huli, ang gusto daw talaga nila ay ang sikreto ng martial art ng Peach Blossom Valley. Kaya, tigilan na daw nila ang pang-aabala sa mga inosenteng bata sa halip sila na lang daw ang maglaban. Makikitang seryoso ang mukha ni Green Forest Blade King na si Baek Gunak na ito pala ang tinutukoy ni Peach Blossom Valley Master. Biglang nagsalita ang Escort King na si Lee Jong-san na nagsabing ito daw ay hindi tama. Na napatingin sa kanya si Peach Blossom Valley Master. Dagdag pa ng Escort King na sinusubukan daw nilang pigilan ang Green Forest Alliance mula sa pagnanakaw ng kung anong dapat nilang protektahan sa misyong yon. Habang nakatingin ang ating bida na hawak pa din ang kanyang balikat na nakatikom ang kamao. Sinabi pa ni Escort King na kaya makatuwiran na siya ang lumaban. Napatingin ang ating bida sa kanyang ama na hinawakan siya sa balikat habang sinasabi na sa tingin daw niya ay ipinakita na ng kanilang mga junior ang kanilang kakayahan. At seryoso sinabi pa nito na bakit hindi na lang nila tapusin ito sa isang laban ng mga pinuno. Na seryoso ding nakikinig si Green Forest Blade King. At sinabi ni Escort King na dalhin daw sa kanya ang kanyang espada. Na ikinagulat ni Green Forest Blade King. Na makikitang nakatindig ang Escort King hawak ang kanyang espada. Habang hawak naman ni Green Forest Blade King ang kanyang malaking espada ay sinabi nitong naalala daw niya noong una silang magkita. Mga 4 na dekada na daw ba ang nakaraan. Na kinakabahan daw siyang nanonood mula sa gilid habang lumalaban daw siya sa dating may-ari ng ahensya. Na makikitang seryosong nakikinig si Escort King. Dagdag pa ni Green Forest Blade King na sa tingin daw niya hindi na niya magamit ng maayos ang kanyang kaliwang braso pagkatapos ng laban na iyon kung tama ang pagkakaalala daw niya. Nang biglang nawala sa kanyang kinatatayuan si Green Forest Blade King at sinabi nitong oras na para makita kung gaano daw siya lumakas sa nakaraang 40 taon. Na ikinalaki ng mata ng Escort King. At makikita si Green Forest Blade King na mula sa itaas na may malakas na birding aura sa harapan ng nakatayong si Escort King. At makikita mula sa itaas na nasalag ng espada ng Escort King ang pagsugod na ginawa ni Green Forest Blade King. At makikitang tinakpan ng ating bida ng kanyang kamay ang kanyang mga mata dahil sa puwersa ng dalawang hari. At napasabi ang ating bida sa kanyang isip na napakaraming panloob na enerhiya daw yon. At mas marami pa kaysa sa inasahan niya. Na makikitang isang buhawi ang nabuo na may pagkidlat sa harap sa kanyang harapan. At hindi, higit pa daw roon. Sabi ng ating bida.
Na kahit na ang magkapatid na nambuong ay nasisilaw sa liwanag na dulot ng labanan ng dalawang hari. At sinabi ni Lady Soso na may mali. Dahil dalawang lalaki lang ang naglalaban, pero nakikita daw niya ang mga afterimage ng maraming tao. At nagulat ang ating bida at sinabing yan daw ang sikretong martial art ng Heavenly Dragon Escort Agency, 10 Heavenly Martial Swords. Na makikita ang Escort King na gumagamit ng teknik na sinasabing lilitaw ang 10 afterimage ng swordsman kapag naabot nito ang 12 antas ng kasanayang iyon. Habang nakikita ni Green Forest Blade King sa harap nito ang ginagawa ng Escort King. Ayon pa sa kwento, mararanasan ng kalaban ang nakakatakot na pakiramdam ng pakikipaglaban sa 10 peak real martial artist ng sabay-sabay. Makikitang nanlaki ang mata nito at di makagalaw sa kanyang nasasaksihan habang natatamaan ng mga pag-atake. Nabiglang sumulpot sa kanyang harapan ang Escort King na nakatutok ang espada patungo kay Green Forest Blade King. At sinabi ni Green Forest Blade King na ikaw at kumuha ng puwersa mula sa kanyang likod upang ihampas ang espada. Ngunit biglang lumitaw ang isa pang Escort King sa kanyang likuran at paglingon niya rito ay kumikislap ang mga mata nito. At makikitang sa labas ng isang buhawi ay isang liwanag ang sumulpot. At pagkatapos ay umaliwalas ang kapaligiran at makikita si Escort King na hawak ang kanyang espada na nakatingin sa ibaba. Makikitang nakahigang hinihingal at pinagpapawisan ang Green Forest Blade King habang nakatutok ang espada sa kanya ni Escort King. Ngunit ibinalik ni Escort King ang kanyang espada sa kanyang kaluban at yumuko ito nakasuntok ang kamao sa kanyang palad bilang tanda ng paggalang at nagpasalamat sa Green Forest Blade King at sinabing salamat sa pagbigay ng pagkakataon sa kanya na makalaban siya. Makikitang nagulat na nagtataka ang mga alagad ng bandidong grupo ni Green Forest Blade King. At hindi maipinta ang mukha ng ating bida sa kanyang nakita. Nang biglang nagsigawan at napaluha sa saya ang mga taga Peach Blossom Valley, at gayon din ang ating bida na kanina lang ay nagtataka. Ayon sa kwento nanalo si Lee Jongsan laban kay Baek Gonak sa Blackhead Mountain Hall at nakilala bilang Tenfold Sword of Heaven and Earth. Nang kumalat ang balita, marami pang tao ang nagsimulang sumunod sa kanila ng palihim. Ngunit, hindi sila naglakas loob na humadlang sa konvoy na pinamunuan ng bagong Heavenly Ten Blades. Makikita sa unahan si Lee Jongsan kasama ang Peach Blossom Valley Master at ang bandila nito. Gayon din ang magkapatid na nambuong at ang ating bida na makikitang mukhang may napansin sa dako paroon. At kaya naging maayos ang takbo ng misyon. At makikitang napalingon ang ating bida sa nagsulputang mga honorary escorts na Westlake Dog Trio at ang humahabol na masayang si Battle Viper. Makikita din ang mga disipulo ng Peach Blossom Valley na mapayapang naglalakbay. At lumipat ang eksena kung saan makikita sa loob nito si Elder Makha. Na sinasabi nito habang hawak ang ginawang libro na andito na daw ang batas ng kanilang sekta. Habang nakaupo ay kinuha ito ni Peach Valley Blossom Master at sinabi niya na ginawa daw niya ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan daw niya. At sumagot si Elder Makha na isinulat niya lang daw ang mga iniisip niya ng matagal na panahon. At sinabi ni Valley Master sa kanyang isip na napagpasyahan niyang ilipat ang kanilang sekta dahil naniniwala siyang mas mabibigyan daw niya ng magandang buhay ang mga bata kaysa sa kabundukan. Habang nakatingin sa librong iniabot sa kanya. Ngunit ang paglalakbay hanggang ngayon ay mas mahirap kaysa sa inaasahan daw niya. At makikita sina Namuong Seok, Jumryong at Lee Jongsan na sinasabi pa din sa kanyang isip na nakarating din daw sila ng mas malapit sa Chengdu dahil sa tatlong magigiting na kalalakihang iyon. Ngunit sino ang nakakaalam kung ano pang panganib ang kanilang masasalubong? Nang magsalita ito na tumingin na sinabi kay Elder Lee Makha na bakit daw siyang nagpasyang manatili sa kabundukan kasama nila. Pwede naman daw siyang umalis sa Peach Blossom Valley noong mas bata pa daw siya at mamuhay ng komportableng buhay gaya ng isang ordinaryong babae. Inilayo ni Elder Makha ang kanyang tingin at natahimik ng sandali at sinabing dahil parang mga anak na daw niya ang mga bata. At hindi daw niya sila ipinanganak pero pinakain daw niya sila, tinuruan at pinalaki. Paano daw niya sila maiiwan? At nagbalik tanaw sa araw ng kanilang pag-alis sa Peach Blossom Valley habang tinitingnan ang larawan na ipininta ng isa sa mga disipulo ng Peach Blossom Valley. Napayuko ang Valley Master at sinabing nararamdaman din daw ba niya, di ba? Hinding-hindi daw niya iiwan ang kanyang mga disipulo anuman ang kahirapan na kanilang kaharapin. Dumako naman tayo ng eksena. Makikita ang Housec member at sinabi nito
na nagtipon ang 9 na dragon ng Sichuan ng mga martial artist mula sa 5 sangay ng underworld. At ngayon ay halos umabot na sa 1,000 tao ang kanilang puwersa. Na ikinagulat nila ng buong Soso, leader ng Westlake Dog Trio, Battled Viper, at ng ating bida sa kanilang narinig. At dito na po nagtatapos ang ika-79 na kabanata. Ika-80 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang Sichuan province ng Chengdu na maraming tao, at naroon ang ating bida na nakakrus ang mga kamay na sinabi nito na dapat may 3 araw pa bago makarating ang lahat doon. At naalala ng ating bida ang sinabi ng House Sec member na nagtipon ang 9 na dragon ng Sichuan ng mga martial artist mula sa 5 sangay ng underworld. At ngayon ay halos umabot na sa 1,000 tao ang kanilang puwersa. At makikita ang kanilang mga mukha na mga nagulat sa ibinalita ng membro ng House Sect. At sinabi ng ating bida na hindi sila pwedeng umupo lang at walang gawin matapos marinig ang balitang iyon. Kaya, nagpasya daw siyang mauna sa Chengdu bago dumating ang grupo ni Li Zhongshan upang maghanda kung para kanino. Na makikitang kausap niya sina Escort King Li Zhongshan at Peach Blossom Valley Master Yu Zhongmai. Makikita sa Sichuan province ang ating bida na masayang naglalakad habang ang kanyang mga kasamang honorary escorts na sina Lady Soso ay nakayuko na sa uhaw at ang Westlake Dog Trio leader ay gutom na samantalang si Battled Viper naman pagod na. At lumingon ang ating bida upang magtanong na kung dapat na daw ba silang uminom muna. At makikitang nabuhayan ang mga mukha ni na Westlake Dog Trio leader at Battled Viper na sinabi ng dalawa na kung talaga daw ba. Habang naglalakad tinanong ng leader ng Westlake Dog Trio na kung nakapunta na daw ba siya sa Chengdu dati. At sumagot ang ating bida na hindi pa daw. Pero may magagabay daw sa kanila. At isang bata ang nasa harapan ng ating bida at napatingin sa nakasabit sa kanyang espada. Na ito pala ang token na binigay ni Miss Mai Yongko ng Water Sunset Pavilion. At pagkakita ng bata ay sinabi nito na kung naghahanap daw siya ng lugar para magpahinga at uminom, pumunta siya sa kanila. Makikita ang isang lumang bahay at maririnig na tinatawag ng bata ang kanyang lolo at sinabi nito na may mga customer daw sila. Makikita ang tray ng mga tasa at pitzel na inilagay sa lamesa. At ang isa sa dog trio ay pinigilan ang matanda at sinabing hindi daw ba nito kukunin ang mga order nila. At makikitang naiinis nito na sinabi na dapat daw nitong itanong kung ano ang kanilang gustong kainin. Habang uminom naman si Lady Soso at nagsasalin naman ang ating bida sa tasa. Sumagot ang matandang lalaki at sinabi sa isa sa mga dogtreo na iisa lang ang nasa kanilang menu. Na naiinis na napatayo ito at sinabi na anong klaseng restaurant daw yon. Samantalang nakalayo na ang matandang lalaki na pumasok sa loob. Makikitang hawak ng ating bida ang tasa ay napansin nito ang papalapit na lalaki. At makikitang sinuntok nito ang kanyang kamao sa kanyang palad at nagpakilala na ang pangalan daw niya ay Jiang Inbo, pinuno ng Chengdu branch ng Hao Sect at inutusan daw siya na tiyaking magiging komportable ang pananatili nila doon. At sinabi ng ating bida dito habang nakatayo sa kanyang harapan na gusto daw muna niyang malaman kung ano ang nangyayari at ano na daw ang ginagawa ng 9 na dragon ng Sichuan ngayon. Sumagot ito na nakatipon na sila ng maraming martial artist hanggat kaya nila at ngayon ay may halos 3,000 na mula sa 17 sangay. At nagulat ang ating bida at si Lady Soso at napasabing 3,000 na. At makikita ang isang mapa at sinasabing ang Eternal Ancestor Nui Jeonggap. Ang taong nagbuklod ng 9 na gang nakilala bilang 9 na dragon matapos ang mahabang digmaan at naging pinuno ng 9 na dragon ng Sichuan. Siya ang pinakamalakas sa 10 pinakamakapangyarihang martial artist ng underworld na gumagamit ng isang 60 kilong Fangqianji na sibat. Dagdag pa ni Jiang Inbo na ang 9 na Hall Masters na bumubuo sa 9 na dragon ng Sichuan ay mga eksperto sa martial arts mula sa mga gang na pinag-isa niya noon. At sinabi naman ng ating bida na baka hindi na sila ganoon ka-loyal sa kanya. At sumagot si Jiang Inbo na matagal na yon. Lubos na silang tapat sa kanya ngayon. Gayunpaman, may alitan daw dahil sa isang babae. Sa pagitan ng unang Hall Master at ng pinuno. At iniutos ng ating bida na sige daw mag-organisa daw ng pagpupulong kasama ang unang Hall Master at makikitang yumuko ang pinuno ng Hao Sect ng Chengdu branch bilang pagsang-ayon.
At dagdag pa ng ating bida na isa pang bagay na pakialamin daw kung may pagkakataon bang kinupit ng unang hallmaster ang perang para sa organisasyon sa loob ng nakaraang 10 taon. At sumagot naman si Jiang Ingbo na okay sige daw. At humarap si Lady Soso sa ating bida na makikitang mukhang nag-aalala habang sinasabi na talaga daw bang makikipagkita siya sa kanya. At sinagot naman siya nito na syempre daw. At sinabi ni Lady Soso na baka delikado daw iyon at bakit daw ba siya sobrang dedikado roon. At sumagot ang ating bida na siya daw ay isang escort warrior. At makikitang seryoso ang mga dog trio at si Battle Viper ay tahimik lang samantalang si Lady Soso ay bumubulong-bulong na escort warrior dito, escort warrior doon. At sinabi ng ating bida na naririnig daw niya siya at dagdag pa nito na Miss Soso at ang Westlake Wonder Trio ay mangolekta ng sinumang mula sa murim na handang lumaban sa siyam na dragon ng Sichuan. At sumagot si Lady Soso na hi, sige daw. Ayon sa kwento ng ating bida ay plinano nilang magkita sila ni Nanambuong Soso kasama ang Westlake Wonder Trio matapos dumating ang pangunahing grupo. At pumunta siya sa siyam na dragon ng Sichuan kasama si Battle Viper. Gabi na at makikita ang buwan at ang isang pabilyon na bukas ang lahat ng mga ilaw. At makikita ang isang buhok na nakapuyod. At makikita ang dalawang lalaki na nakasuntok ang kanilang mga kamao sa kanilang mga palad at nagpakilala na siya daw si Li Jungryong, ang pang-17 Pavilion Master ng Heavenly Dragon Escort Agency. At sinabi ng isang balbas saradong lalaki na nakakrus ang mga kamay na kahit na daw siya ay nagpapanggap ay matapang pa rin daw silang pumasok sa lungga ng tigre ng kusa. Na ang kausap pala ng ating bida ay ang unang Hallmaster ng siyam na dragon ng Sichuan Bloodstained Blade na si Naing Mokpung. Sinabi pa nito na narinig daw niya ang tungkol sa kanila, Stormy Dragon. Habang nakaupo ito sa tabi ng kalbong nakatayong lalaki, ay sinabi pa nito na tingnan daw nila kung anong alok daw meron siya sa kanya. At sinabi ng ating bida na kung gusto daw ba niyang maging bagong pinuno ng siyam na dragon ng Sichuan. Na ikinagulat ng labis ni Battle Viper na nagpapanggap din na tulad niya. At galit na sinabi ni Bloodstained Blade na mukhang gusto na daw niyang mamatay. At makikitang mabilis na tinutukan ng espada ng kalbong lalaki ang ating bida na nagulat dahil kanina lang ay katabi ito ng kanyang amo. Nang makita ito ni Battle Viper ay dali-dali nitong hinugot ang kanyang espada. At nagulat sila parehas ng ating bida nang pati siya ay tinutukan agad ng espada ng kalbong lalaki. At makikitang may dugo na ang espada na nakatutok sa lig ng ating bida. Ngunit malakas pa din ang loob ng ating bida na kahit na dumudugo ang kanyang lig dahil sa espada ay sinabi pa din ito na naniniwala daw siyang sinusubukan na siyang alisin ng pinuno. Hindi daw ba niya naiisip na mas makakabuti na siya muna ang mauna bago siya makakita ng pagkakataon? Habang may dinudukot sa kanyang damit. At sinabi ni Bloodstained Blade na ang lakas daw ng kanyang loob. At makikitang may nilapag ang ating bida sa lamesa. At sinabi nito na nasa aklat daw na yon ang lahat ng oras na kinupit niyang pondo ng organisasyon at ang paraan kung paano daw niya ito ginawa. Makikitang seryosong binabasa ni Bloodstained Blade ang librong ibinigay ng ating bida at pagkatapos galit na sinabi nito na saan daw niya nakuha ito. At nasabi ng ating bida sa kanyang isip na napakahusay talaga ng Haosek. Habang nakatutok pa din sa ating bida at kay Battle Viper ang espada ay sinabi nito na hindi na daw iyon mahalaga. Ang mahalaga ay sinusubukan daw siyang patayin ng pinuno ng siyam na dragon gamit ito bilang dahilan. At kunin ang babaeng matagal na niyang nang hinahangaan bilang bonus. At nanlaki ang mata sa galit na sinabi ni Bloodstained Blade na kung nagsisinungaling daw siya ay hindi na daw siya mabubuhay. At matapang na sinabi ng ating bida habang nakatutok pa din ang espada sa kanya na hindi ba sa tingin daw niya nakakaiba na nagtipon siya ng 3,000 tao para labanan ang 400 tao lang ng Peach Blossom Valley. Sinusubukan daw niyang alisin ang mga Hallmasters. At galit na sinuntok ni Bloodstained Blade ang lamesa at pasigaw na sinabi na tumahimik daw siya. At iniutos nito sa kalbo na si Barren Mountain Twin Blade na hulihin daw siya. At ang ating bida ay siniko ang kalbong si Barren Mountain Twin Blade kaya tumalsik ang hawak nitong espada. At mabilis itong lumipat sa likod nito at kumuha ng puwersa na ikinagulat ng kalbo. At biglang inihampas ng ating bida ang ulo nito ng malakas sa lamesa at sinabi nito na kailangan daw nakilala nito ang kanyang mga kaaway. At makikitang walang malay ang kalbo sa sahig na nabungi ang isang ngipin sa harapan.
At sinabi ng ating bida na mayroon siyang dalawang opsyon kung gusto niyang mabuhay. Na makikitang natulala ito sa kanyang kinaupuan dahil sa nangyari sa kalbo. Nadalhin daw nito ang kanyang babae at tahimik na umalis ng Chengdu ngayong gabi. O maging bagong pinuno ng siyam na dragon. Sabay suntok ng kanyang kamao sa kanyang palad at sinabing pagkatapos ay tulungan daw siyang patayin ang kasalukuyang pinuno. Makikita ang buwan sa kalangitan at ang ating bida at si Battled Viper ay naglalakad sa lansangan at nagsalita si Battled Viper at sinabi na mahusay daw ang kanyang ginawa doon. At sumagot ang ating bida na yon lang daw ang unang bahagi ng plano. Nagulat si Battled Viper sa sagot na kanyang narinig at napatanong na ang una. Ano ang kasunod? At sumagot ang ating bida na hindi daw niya sigurado kung gagana yon, kaya kailangan daw nilang maghanda kung sakaling hindi. Sabay sabing tara na. At kunin ang babaeng matagal na niyang hinahangaan bilang bonus. Sabay sabing tara na. At sumagot si Battled Viper na ha? Saan? Makikita ang buwan at ang bahay na maliwanag ang mga bintana at maririnig ang ating bida na sinabi nito kay Battled Viper na kung naalala daw ba niya ang mga plake na nakuha nila mula sa mga miyembro ng Murim Alliance. At makikita ang bilog na buwan at ang ilog. Na ito pala ang Sandy Winding River na pinagmamasdan mula sa itaas ni Escort King Li Jongsan. At sinabi nito sa kanyang isip na kalahating araw na lang ng paglalakbay at aabot na daw sila sa manor sa Chengdu. At napapikit ito na sinabi pa din sa kanyang isip na gayunpaman, kailangan muna nilang lampasan ang isang hukbo ng 3,000 tao. Makikitang nakababa ang tingin ni Escort King Li Jongsan. At napalingon ito mula sa kanyang kinatatayuan at nagtanong kung ano ang nangyari. At nakayukong sumagot ang ating bida na sinimulan na daw niya na ang proseso pero hindi pa siya sigurado. At nasabi ng ating bida sa kanyang isip na wala pang pagkilos ang mga taong nakilala ni Soso at ni Naing Mokpong. At nagsalita si Li Jongsan na ang isang palasyo ay hindi daw nakatayo dahil lamang sa isang haligi at ang mga tagumpay ng emperador ay hindi dahil sa talino ng isang tao lang. At sinabi nito kay Li Jongryong na huwag daw nitong sisihin ang kanyang sarili. Kung tutuusin daw ay hindi pa tapos ang misyon. Makikitang naghahanda ang mga disipulo ng Peach Blossom Valley at sina Master Yo Jongmai at Elder Makha ay nakatingin sa dako paroon. At sinabi ni Li Jongsan na maghanda para sa digmaan. At makikitang seryoso ang ating bida na nakasuntok ang kamao sa kanyang palad. At dito na po nagtatapos ang 80 kabanata. Ika-81 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita ang sinag ng araw at ang kabundukan. At ang escort king na si Li Jongsan ay nakasakay sa kabayo na sukbit ang kanyang espada. At sa likod nito ang ating bida na si Li Jungryong. Makikita din ang mga honorary escort na si Battled Viper at Westlake Trio. At ang magkapatid na nambuong. At maririnig ang isang malakas na boses ang nagsalita na sinabi daw sa kanya na may isang matandang babae mula sa bundok na gustong patayin siya sa pamamagitan ng pagkuha ng isang matandang escort warrior. Makikita ang isang lalaking nakasakay sa kabayo na ito pala ang pinuno ng siyam na dragon ng Sichuan. Si Eternal Ancestor, Nui Jeonggap at malakas na sinabi ni Escort King na mukhang mayroong hindi pagkakaintindihan. Napapunta lang daw sila para magtanim ng 2 siglo na peach tree sa Chengdu. At sinabi ni Eternal Ancestor, Nui Jeonggap na ha? Bakit hindi nagpapakita ang pinuno ng Peach Blossom Valley? At makikita ang mga mata nito na sinabi na mabuti. Sa tingin daw niya ay hindi siya magkakaroon ng escort agency kung siya ay may lakas ng loob. At makikitang nagtawanan ng malakas ang mga miyembro ng siyam na dragon ng Sichuan. At sinabi ni Elder Makha kay Master Yo Jongmai na sinusubukan daw laruin ni Nui Jeonggap ang kanilang mga damdamin. At huwag daw siyang magpapadala. At nagsalita si Li Jongsan na hindi pa daw tapos ang kanilang misyon. At makikita ang mga mata ni Nui Jeonggap at sumagot na. At may isang grupo ng mga bandido sa kanilang daraanan. May katuwiran na ang escort agency ang haharap sa kanila. At mumiti ito at mayabang na sinabi na kung kaya daw ba nila sila. Na sila na 400 lang. At makikita ang seryosong mukha ng Escort King. At may napansin ang mga honorary escort na sina Battled Viper at Westlake Trio. At ang isa ay napalingon at nagulat sa kanyang nakita. Ang bandila ng Invincible Tangklan.
At may sumigaw na napatanong na ang Invincible Tangklan. Na ito daw ang tangklan ng Sichuan. At makikita sa tabi ng bandila ng Invincible Tangklan ay ang bandila ng King. Nang may sumigaw na narito rin ang King Cheng Sect. At ang mga leader ng dalawang clan na nakasakay sa mga kabayo. Napalingon si Battled Viper at nagulat na napanganga na napasabing narito rin ang King Cheng Sect. At makikita si Du Sobu na kumakatawan ng King Cheng Sect. Nang may sumigaw naman na ang tangklan ng Sichuan at ang King Cheng Sect ay nandoon para tumulong sa kanila. At si Tang Kunbaik na kumakatawan sa tangklan. At makikita ang saya sa mukha ng ating bida at napasabi sa kanyang isip na ang pangalawang bahagi daw ng plano ay tagumpay. Makikita ang seryosong mukha ng escort king na si Lee Jong-san na nakasakay sa kabayo. At sinabi naman ng ating bida sa kanyang isip na mayroon na daw silang kabuuang 800 tao kasama ang tangklan at King Cheng Sect. Pagdating sa bilang, dehado pa rin daw sila. Pero posible na makikita ang seryosong mukha ng ating bida. At sumigaw ang pinuno ng 9 na dragon ng Sichuan at sinabi nitong patayin silang lahat. Na itinaas ang kanyang sandata. At pagkasabi nito ay nagsikilos na ang mga tauhan ng 9 na dragon ng Sichuan. At may makikitang mga paa na nagtatakbuhan sa tubig. Nagtataka si Battled Viper samantalang napahinto sa paghugot ng kanyang espada si Jung Ryong. At napasabi si Battled Viper na ha? Teka lang. At napatigil din ang pinuno na si Nui Jeonggap. Na may kakaiba daw sa kanila. At makikita na magkaharap ang mga grupo ng Heavenly Dragon Escort Agency na kasama ng Peach Blossom Valley at sa kabilang ibayo naman ay ang grupo ng 9 na dragon ng Sichuan. At ang pinuno na si Nui Jeonggap ay matalim na napatingin sa kanyang gilid. Na makikita na nakatayo ang grupo ni Bloodstained Blade na si Naing Mokpung. At ang ating bida ay napasabi sa kanyang isip na maliban sa 200 sa harap ay ni isa ay walang gumagalaw. At galit na sinabi ni Nui Jeonggap kay Naing Mokpung na gawa daw ba niya ito? At sinusubukan daw ba niyang agawin ang pwesto niya? At sumagot si Naing Mokpung na kahanga-hanga daw ang kanyang kakayahan sa martial arts, pero hindi daw siya akma para mamuno sa 9 na dragon. Dagdag pa nito na hahanap daw sila ng paraan para makisanib sa Peach Blossom Valley. At sinabi ng pinuno na si Nui Jeonggap na hindi daw ba niya ito ginagawa dahil sa isang babae, hindi daw ba? At biglang nagbago ang mukha ni Naing Mokpung na nagulat sa kanyang narinig. At masamang tumingin si Nui Jeonggap at sinabing handa daw silang lahat na patayin siya. Kung makakaligtas daw siya sa laban na ito ay tatanggalin daw niya ang kanilang mga mata at tatadtarin ang kanilang mga katawan. At makikita na ang mga tauhan ni Naing Mokpung ay nangilabot sa takot. Sumigaw si Nui Jeonggap kay Escort King sa kabilang ibayo at sinabi na hoy, tatayo lang daw ba siya dyan sa kabila ng sitwasyon? Natahimik lang ang Escort King na may seryosong mukha. At ang ating bida ay napatikom ang kamao at napasabi sa kanyang isip na bumaliktad na daw ang sitwasyon. Na 200 na lang ang mga lalaban, na isa sa 4 na bahagi ng bilang ng kanilang grupo. Na maaari daw silang manalo. At isang boses ng babae ang nagsalita na teka lang daw. Na ito pala si Master Yu Jongmae ng Peach Blossom Valley na lumapit sa Escort King at nilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at sinabing tagapamahala ng agency, mula raw roon ay tatawid sila sa ilog sa kanilang mga sarili. At napapikit na sinabi ng Escort King na ibig sabihin ay naputo lang sasabihin nito nang magsalita muli si Master Yu Jongmae na alam daw niya ang gusto nitong sabihin. Makikita ang sinseridad sa mukha nito habang sinasabi na ngunit ang kanilang huling destinasyon na daw ay ang Chengdu. At yumuko ito at sinuntok ang kamao sa kanyang palad bilang tanda ng paggalang at sinabing pinahahalagahan daw niya ang lahat ng ginawa nila para sa kanila hanggang ngayon. Sigurado daw siyang maraming disipulo nila ang masasakripisyo. At sa likod nito ang mga babaeng disipulo ng Peach Blossom Valley. Pero, sa ngayon daw ay pinapanood sila ng mga martial artists mula sa iba't ibang sekta at angkan ng Chengdu. Kung asa daw sila sa iba sa bawat hakbang ng daan. Na makikitang nakikinig na nakayuko si Elder Makha habang sinasabi niya na hindi kailanman magkakaroon ng ugat ang Peach Blossom Valley doon. At makikita ang Escort King na tahimik na nakatingin kay Master Yu Jongmae samantalang nakatayong nakayuko si Elder Makha. At narinig ng lahat ang sinabi ni Escort King na ang Heavenly Dragon Escort Agency daw.
Na makikitang nakikinig ang pinuno na si Nui Jeonggap at ang mga disipulo ng Peach Blossom Valley. Ay iniiwan na ang misyon doon habang seryosong sinasabi ng escort king na mula sa sandaling yon. Ang lahat daw ng escort warriors ay titigil na sa pagprotekta sa target. Nagulat ang ating bida sa kanyang narinig, gayon din ang honorary escort sa kanyang likod. At napasigaw ng ama. At lumapit ito sa escort king na nakababa na mula sa kabayo at sinabi niya rito na iisip daw siya ng ibang solusyon kung bibigyan lang daw siya ng kaunting oras. At nakiusap na sinabing baguhin daw nito ang kanyang desisyon. At sinagot nito ang ating bida na balak daw ba niyang ipabawi ang kanyang sinabi sa harap ng lahat ng mga taong iyon. At malungkot na sinabi ng ating bida na bakit mo at hindi na naituloy ang kanyang sasabihin. Ang escort king, si Lee Jong-san, ay hindi pa kailanman nabigo sa isang escort mission. Para mabasag ang record niya ngayon? At makikita ang paghakbang ng isang paa at maririnig ang sinabi ng escort king na hindi daw niya kailanman isinagawa ang isang misyon para sa kanyang kasikatan o record. Kahit ano pa ang sabihin ng iba. Natumingin ito habang sinasabing hindi daw nito mababago kung sino siya bilang tao. At makikita sa mata ni Lee Jong-ryong ang kanyang ama. Ayon sa kwento, nagpasya si Lee Jong-san na ipakita sa mga tao ng Jianghu kung paanong hindi umasa sa iba ang Peach Blossom Valley. Kabaligtaran sa anunsyo ng kanyang kabiguan ang nagmarka ng pagtatapos ng misyon. At sinabi ng ating bida sa kanyang isip na kung siya ang nasa posisyon ng escort king habang ito ay nakatalikod na naglalakad ay kaya din daw ba niyang gawin ang ganitong desisyon. Na makikitang nakatanaw ang ating bida. At lumapit si Battled Viper na may binulong kay Jong-ryong na may kakaiba daw na tinutukoy ang grupo ni Naing Mokpong na nag-uusap. Dagdag pa nito na hindi ba mukhang may binabalak daw sila? Napatanong ating bida na paano daw. At biglang nagbago oras nito at ang kapaligiran na ikinagulat ni Battled Viper. At namumula ang mga mata nito na nagagalit na pati ugat sa mukha ay lumalabas na. At may lumalabas na usok sa kanyang bibig at nangangalit ang mga ngipin. Na makikita si Battled Viper na hindi na alam ang gagawin. At patanong nitong sinabi na paano nila nagawang sirain ito. At dito na po nagtatapos ang 81 kabanata.